Ito po mga kaibigan, isa sa mga senador, kauupo lang nito. Senador Bam Aquino, pumalag na sa desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan po nyo ito. Wala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Ayan, so matindi. Matindi, ano ha? Matindi po yan. Ayan na sinasabi ngayon. Ay, yun na nga bang ating kinababahala eh. Yung sinabi ni Senador Bam Aquino ay iba doon sa Supreme Court decision. Ang sabi ng Supreme Court decision, unconstitutional, labag sa batas yung proseso ng impeachment. Pero ngayon ang sinasabi nitong si Senador, nasa amin, kami, ang dapat gumawa nito, wala nang iba. Ayan ang ibig sabihin niya. Nagsisimula na po. Sa aking opinyon, nagsisimula na po yung ayaw nating mangyari na magkaroon ng banggaan. Magkaroon po ng crisis dito sa isyong ito. Si Bam Aquino pinagdudahan ng iba na pro-Sara dahil sumama doon sa kampo ni Escudero para sa pananatili ni Escudero bilang Senate President. Pero dahil ang Supreme Court ay nagsabing illegal o labag sa batas ang impeachment, bigla siyang nanindigan. Hindi kung sino masusunod. Sila daw ang dapat masunod. Naloko na. Mukhang sa tingin ko rito ay nakabawi si Bam Aquino, Senador Aquino, dun sa sapantahan ng iba na siya ay hindi nanindigan. Ngayon, lutang na siya pala ay pro-impeachment laban kay Sara Duterte kahit kaalyado ni Escudero. Kasi sinabi niya noong araw nang ito'y sumama kay Escudero para manatiling Senate President ay dahil nga sa kapalit daw ng posisyon bilang chairman ng Committee on Education. Kaya pala sinasabi ng ibang mga kapartido nila sa Piklawan-Dilawan, okay lang sumama kay Escudero pero yung paninindigan tungkol sa prinsipyo hindi mawawala sa ibang mga national issue at ito pala yun, impeachment. Sumama man siya kay Escudero pero mananatili siya na dapat magkaroon ng trial. Ito nga Supreme Court decision na ruling na ito Pero sabi niya, kami ang masusunod, hindi yung iba. Ay matindi. Hindi man abogado si Aquino, pero ang kanyang paniniwala, nagsimula na sila yung may karapatan. At siyempre, ang pinagbabasihan dyan ay saligang batas. Kasi nga maliwanag po constitutional duty ng mga senador na mag-trial kapag natanggap ang article of impeachment. Kaya muli, babalik ito sa sisihan at paninisi kay Escudero, ang Senate President. Kung hindi siya nag-dribble, hindi niya dinelay itong impeachment na ito na halos ay 6 na buwan na, sana hindi na aabot sa Korte Suprema. Sana hindi na magiging technical, hindi na makukwestiyon ng technical issue tungkol sa proseso kung ito'y nag-trial dahil kasi dapat tapos na yan. Kung nag-trial ito noong February, after matanggap ang article of impeachment, 2 buwan lang yan tapos na. Baka bago nag-eleksyon o baka April pa lang, tapos na yung trial. Wala na tayong pag-uusapan ngayon. Acquittal or dismissal, tapos na sana. Pero dahil pinatagal ni Escudero, ang dami niyang palusot tungkol sa kailang obligasyon. Ayan, nakarating sa Supreme Court dahil karapatan naman ang kampo ni Sara na questionin sa Supreme Court. Ngayon, nakuha nila yung ruling na pumapapuro sa kanila. Lumaki ang problema. Dahil nga sa ayaw tanggapin ngayon ng ilang senador. Actually, hindi lang si Bam Aquino. Meron din pong ibang mga senador na ang paniniwala. Sila ang merong jurisdiction sa ngayon kasi nagsimula na ang impeachment court. Naloko na. Naku, sana hindi po lumaki pa ito. Sana magkaintindihan pa rin. Okay? Kasi nga, yung katotohanan, katarungan na hinahanap ng mga congressman, kinatawan ng taong bayan, House of the People, House of Representatives, ang taong bayan ang complainant dito, hindi pa nasasagot. At hindi pa rin ipapaliwanag ni Sara Duterte. Kaya hindi pa tapos ang laban.
Ngayon, kung si Bam Aquino, senador, na veterano na rin kasi nagbabalik lang yan, ganyan din na magiging panindigan ng iba, aba, may problema. Meron ako kasing president yan eh. May ganyan ding mga ruling ang Supreme Court noong may mga ibang impeachment, hindi ko sinunod na Senado noong sila nagtatrial na. Baka ngayon mangyari ulit ito. May president na eh. Although may karapatan ng Supreme Court at may panawagan din tayo at yung iba pa, sundin ng Supreme Court. Pero kung ayaw sundin ng Senado at mira yung kanilang paniniwalang sila ang mayroong jurisdiction dahil nagsimula na sila mayroong constitutional duty, ayan na nga yung crisis. Ay kung pag sinunod po yung president anong araw may ganyan ding mga ruling hindi nila sinunod, baka mangyari ulit ngayon. Ibig sabihin, itutuloy pa rin ang trial. Pagpasok at pagsisimula ng 20 Congress, sa Monday na yung SONA. After SONA, pwedeng ituloy. Actually, naka-schedule na ng August 4. So dadami ang debate. Dati ang pinagdidebatihan, bakit aabot pa ng August 4? Ang ibang mga debate ay posibleng resolution for dismissal, motion for dismissal. Ngayon, ang pagdidebatihan ngayon, tayo ba isusunod o hindi sa Korte Suprema? Iyan na ang debate ngayon. Pag sinabi ng ibang senador, igalang natin ang Supreme Court, pero dapat igalang din tayo. Kasi tayo din ay merong constitutional duty. Ay debating matindi yan. Pag sinabi naman ng iba, lalo na yung mga pro-Duterte, manahimik na tayo kasi Supreme Court decision, yun ang ating sundin. At debate na naman yan. Ayan po ang mangyayari na. Kaya naman tayo, ako, hopefully kayo din, ang ating mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo sa aking mga channel, magbantay tayo, huwag tayo magsawa. Lalong sumarap ang usapan dito. Lalong tumindi ang usapan dito. Lalo tayo sanang magka-interes kasi ito ay para sa mamamayang Pilipino. Pro o anti-government, pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, anti-Duterte, ito'y mamamayang Pilipino lahat tayo. Tayong lahat ay magka-interest dito. Mga ibabaw pa rin ang katotohanan, manaig pa rin ang kabutihan para sa majority, hindi sa iilan lang. Yun ang may importante doon. Okay? Nako, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo itong ating mga pinag-uusapan at mag-comment kayo sa isang makatao, makakapwa ng mga paliwanag, walang personalan, walang ibang issue, basta issue lang pong makakatulong sa tamang paghahayag ng impormasyon sa bawat isa. Yun lang po. Ano ha? Kasi pag hinaluan nyo ito ng away, hindi maganda yon. Baka magaya lang kayo kay Basti, mahilig sa away, pagkatapos hindi naman pala kaharap pag oras na ng labanan. Tatawa ka na lang talaga. Diba? Sayang ang laki ng katawan at saka mga tato. Yun pala wala rin pagka may humarap na. Ay, nako talaga. Ibang klase. Anyway, ingat lang po tayo. Sana makarecover na ang mga binaha. Sana makarecover at makaligtas ang ating mga kabayan sa mga darating pang mga kalamidad kasi hindi pa ho tapos. Talaga ngayon ay panahon ng tag-ulan